Magandang araw po. Noong isang linggo po ay pinakita ko sa inyo kung ano ang kinaiba ng rapture sa Revelation or sa Second Coming. Ngayon naman po ay tatalakayin po natin ngayon yung kung kailan talaga darating, kailan mangyayari ang rapture. Ito po ba ay bago mag-tribulation period? Kung ang naniniwala po kayo na ang rapture ay mangyayari bago mag-tribulation period, ito po ang tinatawag nating pre-tribulationist. O sa maiksing salita, ang tawag po rito ay pre-trib. Kung ito po ay mangyayari sa gitna ng tribulation period, ang tawag po dyan ay mid-tribulation. Pagka iyan po ay mangyayari pagkatapos ng tribulation period, ang tawag po dyan ay post-trib. At kung sakali po na merong hati o idili kaya merong masasama sa mayroong mga backslider daw or what na hindi masasama sa rapture theory, ang tawag daw po dyan ay partial tribulationist. Ngunit ngayon pong oras na ito, ay gusto ko ipakita sa inyo yung pong pre-trib or pre-tribulationist. Ako po ay naniniwala na ang rapture ay mangyayari pre-trib or bago mag-tribulation period. Ngayon, ano-ano ang mga pinangahawakan kong argumento o ebidensya o talata sa Biblia na magpapatunay na ito po ay pre-trib? Now, gusto ko po munang liwanagin sa inyo, ito po ay isang prophecy. Pag sinabi pong prophecy, hindi po tayo pwedeng maging dogmatic dito sapagkat hindi pa naman po nangyayari. Ang atin lang po ay umaasa lang tayo sa mga talata sa Biblia na magpapatunay kung ito yung mid-trib o post-trib or what. Ngunit ngayon pong oras na ito, aasa lang po tayo sa mga talata na nagsasabi na ang rapture ay mangyayari po bago ang tribulation period. Or kung tawagin po ako sa paniniwala ko ay pre-tribulationist po. So bakit po ako isang pre-tribulationist? Meron po ako ritong 4 na argumento na magpapatunay kung bakit po ako ay isang pre-tribulationist. Una po sa lahat, sapagkat ito po ang inihula na mangyayari. Sangayon po sa Revelation chapter 3 verse 10, sabi po doon, sapagkat tinupad mo ang salita na aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating. Yung pong pagsubok na darating doon ay tumutukoy po sa tribulation period. Hindi sa wikang Griego, hindi lamang po yan just a plain or ordinary tribulation, kundi tuwiran po talaga tinuturo ko dito na ito po ay tribulation period. Sabi rito, tuloy ko lang po, na darating sa buong sanlibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ito pong church na ito ay isang prophecy para po sa Church of Philadelphia. Ibig po sabihin, may mga churches ngayon na katulad ng Philadelphia na kung saan matatapat sila sa Panginoon. Ngayon, ang sabi sa mga matatapat sa Panginoon, hindi na sila makakaranas ng panahon ng pagsubok. Dahil sabi rito, aking iingatan sa panahon ng pagsubok. Ito ang isang ebidensya o talata sa Biblia na magpapatunay na ang rapture ay mangyayari bago mag-tribulation sapagkat hindi na itutulot ng Panginoon na ang mga tunay na mananampalataya ay dumaan talaga sa tribulation period. Number 2, sangayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 9 and 10, sabi rito, hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Tingnan niyo sabi rito hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya at maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Ito po ang nagtuturo na ang tribulation period ay mangyayari bago pagkatapos mag-rapture ay magti-tribulation period na. Or in short, ito pong talata na ito ang nagsasabi na ang church po ay hindi nadadaan sa tribulation period sapagkat sinabi po rito na hindi itinakda sa iglesia
hindi tinakda ang iglesia sa panahon ng paghihirap or sa tribulation period. Tandaan po ninyo, dito pala marami na tayong nararanasan pagsubok. Pababayaan pa ba tayo ng Diyos na makaranas ng tribulation period? Pero maliwanag yung tinutukoy dito ni Pablo sa context na ito. Ang 1 Thessalonians po kasi, kaya niya isinulat yan, ay upang ipaliwanag sa mga mananampalataya na yung rapture na iniintay natin o rapturos o caught up sa wikang Ingles o rapturo sa wikang Griego ay hindi pinakita ang mga signs. Walang signs na mangyayari. Kaya walang nakakaalam. Kaya nag-message dito si Apostle Paul, sabi niya, kung ayaw niyo kumain, kung ayaw niyo magtrabaho, huwag kayong kumain. Ituring natin na ang paghihintay sa rapture ay parang katulad ngayon na pangkaraniwang araw lamang o pangkaraniwan lamang. Magtrabaho ka pa rin, mabuhay ka pa rin and everything. Bayaan mong mangyari ang rapture. Ngayon sabi rito, tayong mga miyembro ng tunay na iglesia ay hindi po itinakda sa panahon ng pagtitiis o ng paghihirap. Yun po ang dahilan kung bakit tayo po ay hindi po makakaranas ng tribulation. That's the reason why we are called pre-trib. Ano po? Number 3 po, sapagkat ang panahon ng paghihirap or tribulation period sa Matthew chapter 24 ay tumutukoy lamang po sa Israel. Do you remember, nung kausap ni Jesus Christ sa Matthew chapter 24 verse 1, ang mga disipulo, tatandaan po natin na ang nasa isip po dito ng Panginoong Jesucristo at ang nasa isip po rito ng mga disipulo ay ang Israel. Ano yung mangyayari in the future? They are referring to Israel. Always remember that Matthew, the context of Matthew or the purpose of Matthew is for the Israelites lamang, for them to believe that the Messiah that they are waiting for is none other than Jesus Christ. So yung Messiah na kinikilala nila sa Matthew chapter 24, ano yung magiging program niya para sa Israel? At tandaan po ninyo, dito sa Matthew 24, kahit kailan hindi ko binanggit ang church diyan. Because Matthew, just like what I said before, Matthew wants to prove to the Israelites that Jesus Christ is the one they are waiting for, the Messiah. Jesus Christ is the Messiah that they are waiting for, who will come during the second coming dito po sa Matthew 24. Kaya po bago dumating yung Messiah, sinabi ni Kristo, dito mangyayari yung lahat ng paghihirap. Remember, hindi po binanggit dyan ang church. Kaya tandaan po ninyo, sabi sa Matthew chapter 24 and verse 21, magkakaroon ng matinding kapighatian. At itong tribulation na ito, tandaan po ninyo, sabi rito, hindi pa raw nangyayari maski kailanman. Kaya huwag niyong iisipin na yung mga nangyayaring paghihirap ngayon ay bahagi na ng tribulation period, sapagkat walang kasing hirap ang tribulation period, mga kapatid. At tandaan po ninyo, ang nasa program ni Jesus Christ sa Matthew ay ang mga Israelita at hindi niya tinutukoy po dyan ang church. Number 4 and last, naniniwala po ako that rapture will take place before the tribulation period because of the 70 weeks of Daniel. Medyo malalim po itong doktrina na ito. Pero itinuturing po, mga kapatid, ng mga theologians na yung pong 70 weeks of Daniel ang backbone ng prophecy. Before you will understand Revelation, basahin mo muna mabuti at intindihin mo muna mabuti yung pinaka-context niya, yung chapter 1 niya, which is yung Daniel chapter 9 or yung 70 weeks po. Kaya po yung Daniel chapter 9 ang tinuturing na backbone ng prophecy, sapagkat dito magsisimula kung ano ang layunin ng Panginoon para po sa Israel. Ipapakita niya yan sa pamamagitan po ng Mesiyas. Kailan mangyayari yan? Kailan magwawakas yan? Ito po yung part 1 pa lang. Ang part 2 po ng 70 weeks of Daniel ay yung po yung Revelation. Yun yung continuation po ngayon. Kaya mga kapatid, dito po sa Daniel chapter 9 verses 20 and 27, hindi po sinabi rito ang church. Okay? Wala po tayo. Ang tawag nga nung iba dyan ay gap pagdating sa 70 weeks of Daniel. Now, hindi ho binanggit dito ang church maski kailanman. Pero ito'y tumutukoy, mga kapatid, kung ano yung gagawin ng prince, kung anong gagawin ng Messiah, at kung anong gagawin po ng prince, itutuloy po natin yan sa aklat po ng Revelation. So 70 weeks of Daniel does not mention the church at all.
Therefore, naniniwala po ako that church will be raptured before the tribulation period. Sa isang linggo po, tatalakayin ko naman po yung ano yung mangyayari after the rapture. Ano-ano po yung mga signs dun po sa second coming but not in the rapture. Yung po susunod kong tatalakayan. Salamat po at magandang araw po sa inyo.